Ang sikat ng araw sa katanghalian ay walang awang tumatama, sinusunog ang aspalto ng Maynila at pinanginginig sa init ang hangin. Sa gitna ng magulong daloy ng mga sasakyan at ingay ng mga busina, isang babaeng nasa 27 taong gulang ang naglalakad ng paika-ika sa bangketa. Ang kanyang itsura ay sadyang hindi kapansin-pansin. Isang luma at maruming sombrerong gawa sa anahaw ang nagtatago sa kanyang buhok. Isang mahabang itim na damit na puno ng punit ang nakasabit sa kanyang katawan, at kupas na maong na pantalon na nawala na sa hugis. Sa kanyang likod, isang malaking sako ang gumagalaw sa bawat hakbang niya, na magpapaisip sa sinumang makakita na isa lamang siyang ordinaryong mangangalakal na naghahanap ng basura para mabuhay. Ngunit, lahat ng iyon ay isang pagkukunwari lamang. Sa likod ng maruruming damit na iyon, ang babaeng ito ay hindi pangkaraniwan. Ang pangalan niya ay Laya, isang dating sundalo na nagsilbi sa pinakamabibigat na labanan sa Mindanao. Ang kanyang katawan ay mukhang pagod, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay iba. Matatalim. Puno ng pag-iingat at tila kayang tumagos sa gitna ng karamihan. Bawat hakbang niya ay mahinahon. Bawat galaw ay tila pinag-isipan. Hindi siya basta-basta naglalakad ng walang direksyon, siya ay nasa isang mapanganib na personal na misyon. Ibunyag ang maruruming mukha ng mga alagad ng batas na dapat sana inagpapatupad nito, hindi ipinagbibili. Sa kahabaan ng kalsadang iyon, si Laya ay humihinto paminsan-minsan, nagkukunwaring naghahalungkat ng mga bunto ng basura o namumulot ng mga lumang lata. Habang abala ang kanyang mga kamay, mas mabilis namang gumagana ang kanyang mga mata sa pag-obserba sa mga kritikal na punto sa kanyang paligid. Alam na niya na sa araw na ito ay magkakaroon ng checkpoint. At ang checkpoint na iyon ay hindi isang opisyal na operasyon na puno ng mga patakaran, kundi isang entablado ng nakatagong pangingikil. Ang impormasyong nakuha niya mula sa isang maliit na impormante ang nagdala sa kanya sa lokasyong ito, at ang kanyang pagkukunwari ay naging panangga upang makapagmanman ng hindi pinaghihinalaan. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang sentido, humahalo sa alikabok na nakadikit sa kanyang mukha. Ngunit sa kanyang puso, si Laya ay handa na. Alam niyang hindi lang mga tiwaling pulis sa kalsada ang kanyang kaharap, kundi isang buhol ng mas madilim na network. Kailangan niyang magpanggap na mahina upang makalapit. Kailangan niyang magmukhang walang kalaban-laban upang ituring na hindi mapanganib. Dahil sa likod ng kanyang maruming sombrero at punit-punit na damit ay nakatago ang isang bakal na determinasyon na kanyang itinakda. Sa araw na ito, ang katotohanan ay dapat magsimulang maitala, kahit na kailangan itong bayaran ng dugo at sugat. Sa isang abalang interseksyon sa Quiapo, ilang pulis ang nagtayo ng isang biglaang checkpoint. Isang maliit na tatsulok na karatula na may nakasulat na checkpoint, ang basta na lamang inilagay sa gilid ng kalsada, walang opisyal na harang o anumang tanda ng isang lehitimong operasyon. Si Laya, na gumaganap pa rin bilang isang mangangalakal, ay nagkunwaring abala sa paghahalungkat ng mga bunto ng karton malapit sa basurahan. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kailanman lumayo sa eksenang iyon. Nakita niya kung paano pinahihinto ng mga pulis ang mga sasakyan ng walang malinaw na basehan. Walang malinaw na pamamaraan, walang standard na pagsusuri. Lahat ay tila kakaiba, at ang kanyang instinct bilang isang sundalo ay agad na nagbigay ng senyales ng panganib. Isang nagmumotorsiklo ang huminto na may pag-aalala sa mukha. Binuksan niya ang kanyang pitaka na nanginginig ang mga kamay at inabot ang ilang daang pisong papel sa isang pulis na malaki ang katawan na nagngangalang Ricardo Vargas, o Rico, sa mga kasamahan niya. Ang eksena ay naganap ng napakabilis na tila sanay na nilang gawin. Tinanggap ni Rico ang pera ng walang pag-aalinlangan, isinilid ito sa bulsa ng kanyang pantalon, at ikinaway ang kamay upang paalisin ang motorista. Walang tiket, walang tala ng paglabag, tanging isang maikling transaksyon na naglalabas ng mabahong amoy ng katiwalian sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw. Naramdaman ni Laya ang paninikip ng kanyang dibdib. Bawat kilos ni Rico ay kanyang inoobserbahan, mula sa paraan ng kanyang pagtingin sa mga motorista na maihalong pananakot hanggang sa manipis ng ngiti ng tagumpay matapos mailipat ang pera. Ito ang buhay na ebidensya na matagal na niyang pinaghihinalaan. Ang checkpoint ay isang pagkukunwari lamang para mangikil sa mga mamamayan. Ang mga mukha ng mga taong sumusuko na lamang ay lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang gawaing ito ay matagal nang nangyayari at naging isang sikretong alam ng lahat.
Kahit na nagpapanggap na walang magawa, ang kamay ni Laya ay gumapang na sa bulsa ng kanyang damit, mahigpit na hawak ang cellphone na siyang kanyang pangunahing sandata. Alam niyang ang sandaling ito ay dapat maitala. Sa maingat na kilos, itinutok niya ang kamera ng kanyang cellphone habang patuloy na nagkukunwaring naghahalungkat ng basura. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Ang eksena ng suhulan, ang bulong ni Rico, at ang mukha ng nag-aalalang motorista ay malinaw na naitala. Napagtanto ni Laya na ang ebidensyang ito ay maaaring maging sandata upang ibunyag ang kanilang kahihiyan. Ngunit sa kanyang puso, alam din niyang ang larong ito ay simula pa lamang. Ang nakita niya sa interseksyon ay dulo lamang ng isang maruming network na mas malalim pa. Si Laya ay yumuko ng husto na para bang abala sa pagsusuri ng mga kagamitang basura sa sako sa tabi niya. Ang kanyang mga kamay, na tila nanginginig dahil sa init ng araw, ay sanay na kumilos ng mabilis upang buksan ang kamera ng murang cellphone na itinago niya sa likod ng tela. Ang maliit na lente nito ay sumisilip mula sa pagitan ng maruming tela, direktang nakatutok kay Rico na kasalukuyang nakikipagtransaksyon sa isang motorista. Bawat galaw, bawat sulyap, kahit na ang mahinang tunog ng perang isinisingit sa bulsa ng kanyang uniforme, lahat ay nai-record ng walang patid. Kahit simple, sapat na ang recording na iyon upang maging isang tunay na ebidensya ng isang krimen na matagal nang naging tsismis lamang sa mga lansangan. Alam na alam niya kung gaano kapanganib ang kanyang ginagawa. Si Rico ay hindi isang maliit na pulis na maaaring maliitin. Kilala siyang magaspang at hindi nag-aatubiling manakot. Kung malalaman niyang kinukunan siya, ang kahihinatnan ay maaaring nakamamatay. Gayunpaman, si Laya ay sanay na sa ganitong uri ng presyon. Ang disiplina ng militar na humubog sa kanyang katawan ay nananatiling kalmado. Kahit na malakas ang kabog ng kanyang dibdib, pinigilan niya ang kanyang paghinga nang lumingon si Rico sa ibang direksyon at mabilis na inayos ang posisyon upang makuha ng kamera ang kanyang mukha ng malinaw. Bawat segundo ay napakahalaga, at bawat segundo ay maaaring maging huli para sa kanya. Ang ingay ng kalsada ay hindi kayang pagtakpan ang katotohanang nabubunyag. Ang ugong ng mga sasakyan, sigaw ng mga nagtitinda, at ang tunog ng mga busina ay naging perpektong background para sa recording na ito, isang patunay kung gaano kalantaran ang maruming gawain na nagaganap sa gitna ng lipunan. Pinigilan ni Laya ang sarili na magpakita ng anumang kahina-hinalang ekspresyon, patuloy na nagpapanggap bilang isang mangangalakal na walang pakialam. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang galit ay lalong nag-aalab. Hindi lamang siya nangolekta ng video, nag-ipon siya ng isang paglaban na maaaring sumabog anumang oras. Para kay Laya, ang ebidensyang ito ay isang sandata. Isang sandata na hindi sa anyo ng bala o baril, kundi mga imahe at tunog na hindi maitatanggi. Alam niyang maraming tao na ang nakakita ng ganitong gawain, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na itala ito. Ngayon, siya ang nakatayo sa unang linya, mag-isa, laban sa isang sistema na mas malaki pa sa kanya. Habang patuloy na nagre-record ang cellphone, isang bagay ang malinaw na nakatatak sa kanyang puso. Kahit na kailangan niyang harapin ang panganib, hindi niya hahayaang ipagbili ang batas sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Biglang huminto ang paglalakad ni Rico nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang maliit na kilos mula sa direksyon ng mga basura. Ang kanyang tingin ay nanliit, puno ng hinala. Sa isang iglap, lumingon siya at mabilis na naglakad ng may mabibigat na hakbang. Ang kanyang itim na sapatos ay tumatama sa aspalto na may malakas na tunog. Ang mga taong nagkukumpulan ay natahimik din na para bang naramdaman ang biglaang tensyon na bumalot sa lugar. Si Laya, na kasalukuyang nagre-record, ay sinubukang magpatuloy sa pagkukunwaring abala. Itinago niya ang cellphone sa likod ng maruming tela. Ngunit ang tingin ni Rico ay nakatutok na sa kanya. Nang ilang hakbang na lang ang layo, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng tanghali. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Ha? Nagulat si Laya. Nanigas ang kanyang katawan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Sinubukan niyang takpan ang screen ng kanyang cellphone gamit ang nanginginig na kamay, nagkukunwaring hindi naiintindihan. Ngunit si Rico ay hindi tanga. Sa buong bilis at lakas, hinablot niya ang kamay ni Laya, inagaw ang murang cellphone, at sumulyap sa screen na bukas pa. Ang kanyang mukha ay naging mabangis.
At bago pa man makakilos si Laya, ibinato niya ang cellphone ng buong lakas sa semento. Ang tunog ng nabasag na plastik at salamin ay umalinggaw-ngaw, tumama sa tainga ng lahat ng nakasaksi. Nagulat ang mga tao, ang kanilang mga bibig ay nakanganga ng walang tunog. May gustong lumapit, ngunit ang kanilang tapang ay nawala nang makita ang tingin ni Rico na parang isang mabangis na hayop. Ang mga piraso ng cellphone ay nagkalat, basag ang screen, at kasabay nito, ang ebidensyang nakalap ni Laya ay tila naglaho sa harap ng kanyang mga mata. Natahimik si Laya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga basag na piraso na may halong damdamin, galit, pagkadismaya, at isang determinasyon na lalong tumitibay. Napagtanto niyang ipinakita ni Rico kung sino ang hari ng kalsadang ito, at ang mensaheng iyon ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mamamayang naglakas loob na tumingin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa interseksyon. Si Rico ay nakatayo na may pagmamalaki. Ang kanyang mabangis na tingin ay naglibot sa mga tao sa paligid. Ang tunog ng mga busina ng sasakyan na naipit sa trapiko ay maririnig ng mahina, salungat sa tensyon na nakabitin sa hangin. Samantalang si Laya, kahit na ang kanyang katawan ay tila nanigas, sa kanyang puso ay nanumpa. Kahit na nasira ang ebidensya, ang kanyang determinasyon ay hindi kailanman mamamatay. Maaaring sirain ni Rico ang kanyang cellphone, ngunit hindi niya kayang sirain ang mga mata at alaala ng isang sundalong handang lumaban sa anumang paraan. Sumidhi ang galit ni Rico matapos sirain ang cellphone ni Laya. Nang hindi nagbibigay ng pagkakataong makabangon, itinaas niya ang kanyang paa at malakas na sinipa ang katawan ni Laya. Ang tama ay nagpatalsik kay Laya patungo sa isang tumpok ng mga kinakalawang na bakal sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng kanyang katawan na bumagsak sa metal ay malakas na umalinggaw sa tainga ng mga nakasaksi. Napangiwi si Laya sa sakit, ngunit bago pa man siya makahinga, lumapit na si Rico na may mukhang puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, na parabang nagpapatunay na ang kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay. Sa brutal na paraan, tinapakan ni Rico ang katawan ni Laya ng paulit-ulit. Ang kanyang sapatos ay tumama sa tiyan, dibdib at balikat ng babae ng walang awa. Bawat tapak ay nagpapahirap sa paghinga ni Laya, ang kanyang katawan ay naiyanig sa ibabaw ng mga kalawangin. Ang mga tao sa paligid na nakakita ay nagtinginan lamang. Ang ilan ay nagtakip ng bibig, ang ilan ay umatras dahil sa takot. Alam nilang sobra na ito, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na kumilos. Ang pananakot ni Rico ay masyadong malakas, at ang anino ng parusa kung lalabanan siya ay nagpawalang bisa sa kanilang tapang. Hindi pa nasiyahan sa pagtapak, kinuha ni Rico ang batutang mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Sa buong lakas, iwinasiwas niya ang batuta patungo sa ulo ni Laya. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa buto ay malinaw na narinig na nagpasigaw sa ilang tao. Ang katawan ni Laya ay nanghina, ang kanyang paningin ay nanlabo, at isang matinding sakit ang tumagos sa buong ulo niya. Sinubukan niyang manatiling gising, ngunit unti-unting nagdilim ang kanyang mundo, nilamon ng kadiliman ang kanyang paningin. Sa isang iglap, nawala ang kanyang lakas at ang kanyang katawan ay bumagsak na walang malay sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Si Rico ay nakatayo sa ibabaw niya na may pagmamalaki, hinihingal, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang malupit na kasiyahan. Tumingin siya sa paligid, hinahamon ang sinumang maglakas loob na magsalita. Walang sinuman ang kumilos. Tanging katahimikan ang bumalot sa kalsada. Isang katahimikan na nagpapatunay kung gaano kalakas ang takot na nilikha niya. Sa ilalim ng nakakapasong init, si Laya ay nakahandusay at walang malay. Samantalang ang berdugo ay nakatayo ng mayabang sa gitna ng isang tahimik na karamihan. Ang eksenang iyon ay naging pinakamalinaw na larawan kung paano maaaring paglaruan ang batas ng mga taong dapat sanang nag-iingat nito. Ang matinding liwanag ng puting ilaw mula sa fluorescent lamp ang unang bagay na nakita ni Laya nang unti-unting bumalik ang kanyang malay. Ang amoy ng gamot na may halong antiseptiko ay pumuno sa maliit na silid. Samantala, ang tunog ng mga yapak ng nurse ay maririnig ng mahina mula sa labas ng pinto. Ang kanyang ulo ay kumikirot ng husto. Bawat maliit na galaw ay nagdudulot ng sakit na gumagapang mula sa kanyang sentido hanggang sa batok. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa. Ang dibdib at tiyan ay masakit pa rin dahil sa brutal na pagtapak ni Rico.
Ngunit kahit na ang sakit ay gumagapos sa kanyang katawan, ang kanyang kamalayan ay bumalik na may isang bagay na hindi mapigilan, ang kumukulong galit sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng walang laman sa puting kisam ng silid, ngunit ang kanyang isip ay mas malalim. Ang anino ng nasirang cellphone, ang nawalang ebidensya, at ang mukha ng nasisiyahang si Rico ay patuloy na sumasayaw sa kanyang isipan. Sandali siyang nakaramdam ng pagkadismaya na para bang lahat ng kanyang pagsisikap ay nasayang. Ngunit ang kaluluwa ng isang sundalo ay hindi nakakakilala ng salitang pagsuko. Kung gaano katindi ang presyon na kanyang natanggap, ganoon din katibay ang determinasyon na nabuo. Maaaring sirain ni Rico ang cellphone na iyon, ngunit hindi niya kailanman masisira ang alaala at tapang ni Laya. Ang ebidensya ay maaaring nasira, ngunit ang katotohanan ay nananatiling buhay sa loob niya. Sa mabagal na kilos, bumangon siya mula sa kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa sakit, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay hindi na marupok. Mula sa maliit na bag na itinago niya sa ilalim ng kama, kinuha niya ang isang damit na matagal nang naging tunay niyang pagkakakilanlan, isang itim na plain na t-shirt at camouflage na pantalon ng hukbong katihan ng Pilipinas. Tumingin siya sa maliit na salamin sa tabi ng kama, tinanggal ang kanyang maruming sombrero, at itinali ang kanyang mahabang itim na buhok gamit ang isang simpleng goma. Ang pagbabagong iyon ay hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi isang paalala kung sino siya talaga. Hindi siya isang ordinaryong mangangalakal. Siya ay isang sundalong handang lumaban kahit na kailangan niyang labanan ang isang malaking agos. Nang muling dumikit ang uniforme sa kanyang katawan, ang aura na nagmumula sa kanya ay ganap na nagbago. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng determinasyon, malayo sa marupok na tingin ng isang biktimang kagagaling lang sa bugbog. Huminga ng malalim si Laya, pinanumbalik ang sigla na sandaling nawala. Alam niyang ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali, marahil ay puno pa ng mas mapanganib na mga bitag. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang hustisya. Mula sa likod ng mga sugat at sakit na nananatili pa rin, isang bagong nag-aalab na determinasyon ang isinilang. Si Rico at sinumang nagpoprotekta sa kanya ay dapat maghanda na harapin ang bagsik ng isang Laya na muling bumangon. Si Laya ay naglakad ng may determinasyon patungo sa presinto ng pulisya, kung saan nakatalaga si Rico. Ang bawat hakbang niya ay matatag, tumatama sa sahig at nagpapahiwatig ng isang tapang na hindi maitatago. Ang itim na damit at camouflage na pantalon ng militar ay mahigpit na nakabalot sa kanyang katawan, nagpapatunay sa tunay niyang pagkakakilanlan na matagal niyang itinago. Pagbukas pa lang ng pinto ng presinto, lahat ng tingin ay agad na napunta sa kanya. Ang kapaligiran na karaniwang puno ng tawanan, tunog ng makinilya, at tawag sa telepono ay biglang natahimik. Walang sinuman ang nag-akala na isang babae ang papasok na may ganoong katalim na tingin. Lalo na't sumisigaw ng malakas at tumatawag sa isang pangalan, Vargas. Sandaling nagtinginan ang lahat. Ang mga mukha ng mga pulis na abala ay biglang nanigas. Ang kanilang mga kamay ay huminto sa pagsusulat. Maging ang kanilang paghinga ay tila napigil. Nabasag ang tensyon nang ang ilang nakakakilala sa pangalan ay bumulong, naaalala ang nangyari sa kalsada. Walang pakialam si Laya, ang kanyang boses ay muling umalinggaw sa silid. Sa pagkakataong ito, mas malakas, na para bang hinahamon ang sinuman na maglakas loob na tumanggi. Ang kanyang tapang ay nagpatahimik sa mga pulis sa kanilang mga upuan. Hindi nila alam kung yuyuko o haharapin ang tingin ng isang batang sundalo na dumating dala ang nagbabagang galit. Hindi nagtagal, mga yapak ang narinig mula sa loob. Si Police Major Antonio De Leon, ang hepe ni Vargas, ay lumabas na may tensyon sa mukha. Ang kanyang tindig ay may otoridad, suot ang kumpletong unipormeng pulis na mukhang maayos pa rin, kahit na magulo na ang sitwasyon sa kanyang nasasakupan. Tinitigan niya si Laya ng may pag-iingat, na para bang sinusukat kung sino talaga ang babaeng nakatayo sa harap niya. Mrs., mag-usap tayo ng maayos, sabi niya sa tonong nagpapakalma, kahit na ang linya ng kanyang panga ay nagpapakita ng matinding presyon. Tinitigan siya ni Laya ng matalim. At sa isang matatag na boses, isinalaysay niya ang buong pangyayari. Mula sa iligal na checkpoint, ang suhol na tinanggap ni Rico, hanggang sa brutal na pagtrato na nag-iwan sa kanya na walang malay sa kalsada. Nakikinig si De Leon ng mabuti. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib.
Paminsan-minsan ay tumatango siya, sinusubukang magpakita ng kooperasyon sa harap ng ibang mga miyembro na nagmamasid ng may pag-aalala. Nangangako ako, Mrs. Ang tauhan kong iyan ay parurusahan ng naaayon sa batas, sabi niya, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang nakatagong pagkabalisa. Isang bagay na malinaw na nahuli ng matalas na instinct ni Laya. Alam niyang ang matatamis na salitang iyon ay maaaring isang paraan lamang upang takpan ang lumalaking apoy. Ngunit para kay Laya, hindi na ito tungkol sa mga salita. Ang kanyang presensya sa presinto ng pulisya sa araw na iyon ay isang senyales na handa siyang lumaban. Gaano man karaming tao ang kanyang haharapin. Si Major Antonio de Leon ay nakatayo ng tuwid sa harap ni Laya, sinusubukang ipakita ang otoridad ng isang pinuno. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng pag-iingat nang sabihin niyang, nangangako ako, Mrs., parurusahan ang tauhan ko ng naaayon sa batas. Ang pangungusap na iyon ay tila kapanipaniwala para sa isang ordinaryong tao. Ngunit para sa pandinig ng isang sundalong tulad ni Laya, ang bahagyang intonasyon at ang maliit na paghinto sa pagitan ng mga salita ay naglalaman ng isang pag-aalinlangan na mahirap itago. Ang silid na dating puno ng tensyon ay sandaling natahimik. Tila lahat ay naghihintay kung paano tutugon si Laya sa pangako ng komandante. Tumingin si Laya ng diretso sa mga mata ni De Leon. Ang kanyang tingin ay malamig, puno ng pagsisiyasat. Na para bang gusto niyang tumago sa maskarang suot ng opisyal, nababasa niya ang nakatagong pagkabalisa, nahuhuli ang pag-aalinlangan sa likod ng kalmadong kilos ni De Leon. Gayunpaman, pinili niyang manahimik. Ang kanyang dila ay nanatiling tikom, hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil alam niyang walang saysay ang anumang karagdagang salita. Sapat na ang kanyang karanasan upang maunawaan. Sa loob ng kapulisan, maraming pangako ang nagtatapos lamang bilang mga salitang walang laman at ang laro ng batas ay bihirang tumakbo ng tuwid. Dahan-dahan, inalis ni Laya ang kanyang tingin. Ayaw niyang manatili pa sa isang bilog ng murang diplomasya na binalot sa formalidad. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit puno ng determinasyon habang naglalakad siya palabas ng presinto. Ang malaking pinto na umugong ay nagsara sa kanyang likuran, nag-iwan ng isang silid na puno ng mga tinging walang laman mula sa mga pulis na nananatiling tahimik. Sa labas, ang mainit na hangin ng tanghali ay humampas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy sa kanyang puso. Para kay Laya, ang kanyang narinig ay isang pampalubag-loob lamang upang mapakalma ang sitwasyon. At sa puntong iyon, lalo pang tumibay ang kanyang determinasyon. Natanto niyang ang susunod na hakbang ay hindi na tungkol sa mga ulat o pamamaraan, kundi isang tunay na aksyon na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Hindi niya maaaring iasa ang hustisya sa isang marupok na pangako, lalo na mula sa isang taong ang tingin ay naglalaman ng pag-aalinlangan. Alam ni Laya na ang naghihintay sa kanya sa hinaharap ay mas mapanganib. Ngunit alam din niyang tanging sa pamamagitan ng tapang na walang kompromiso, ang katotohanan ay maaaring maipatupad. Ang pangako ni Major De Leon ay maaaring malakas pakinggan, ngunit para kay Laya, tanging ang kanyang mga gawa ang magiging batayan. Ilang hakbang pa lang mula sa pinto ng presinto, ang katawan ni Laya ay biglang tinamaan ng isang malakas na sipa mula sa likod. Ang tama ay napakalakas kaya't siya ay bumagsak sa sementadong sahig. Ang kanyang siko at tuhod ay tumama ng malakas, nagdulot ng matinding sakit. Humihingal siya, ngunit ang kanyang instinct ay agad na nag-utos na lumingon. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Rico Vargas. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang baga na handang manunog. Walang paligoy-ligoy, walang pamamaraan, tanging purong galit na sumabog ng walang kontrol. Mukha siyang isang mabangis na hayop na muling natagpuan ang kanyang biktima. Bago pa man makabangon si Laya, hinawakan ni Rico ang kanyang braso ng mahigpit. Kinalagkad niya ang katawan ni Laya sa bakuran ng presinto, na para bang ang babae ay isang walang laman na sako. Ilang pulis na nakakita ay nanatiling tahimik. May yumuko, may nagkunwaring abala. Walang sinuman ang naglakas loob na pigilan ang brutal na kilos, na para bang alam na nilang lahat na ang paglaban kay Rico ay magdudulot lamang ng problema. Sinubukan ni Laya na lumaban, ngunit ang sakit at mga sugat sa kanyang katawan ay naglilimita sa kanyang mga kilos. Tumingin lamang siya sa paligid ng may galit na pagtatanto kung gaano kalalim ang takot na nagpapatahimik sa lahat ng bibig.
Sa huli, itinulak ni Rico ang katawan ni Laya sa isang malaking bodega, hindi kalayuan sa presinto. Ang kinakalawang na pintong bakal ay umugong ng malakas ng itulak, nagdulot ng nakabibinging ingay. Sa loob, isang madilim na kapaligiran ang sumalubong. Ang mga butas sa bubong ay nagpapahintulot sa sinag ng araw na tumago sa anyo ng manipis na mga linya na bumabagsak sa maalikabok na sahig. Ang amoy ng lumang bakal at nabubulok na kahoy ay pumuno sa hangin, lumilikha ng isang mabigat at nakakatakot na kapaligiran. Bawat hakbang ni Rico na tumatama sa sahig ay umalingaw-ngaw. Na para bang nagpapatunay na ito ang arena na pinili niya upang ilabas ang kanyang karahasan. Si Laya ay nakatayo na humihingal. Ang kanyang katawan ay masakit pa rin, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling matalim. Tinitigan niya si Rico ng walang takot. Na para bang ang mga sugat na natamo niya ay isang paalala lamang na hindi pa tapos ang laban. Lumapit si Rico na may mukhang puno ng galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, handang sumuntok. Ang bodega na iyon ay naging isang tahimik na saksi sa labanan sa pagitan ng isang opisyal na pakiramdam ay hindi tinatabla ng batas at isang babaeng hindi handang yumuko sa kawalang katarungan. At sa gitna ng liwanag na pumapasok mula sa siwang ng bubong, ang mukha ni Laya na puno ng alikabok ay tila kumikinang, nagpapatunay na hindi siya susuko ng ganoon kadali. Ang tunog ng sunod-sunod na suntok ay umalinggaw sa loob ng luma at sira-sirang bodega. Si Rico ay nagpakawala ng mga suntok ng walang awa, tumatama sa mukha at katawan ni Laya na may brutalidad ng isang kriminal na nakauniporme. Bawat suntok ay sinasabayan ng sigaw na puno ng galit. Huwag kang magmamarunong sa akin. Alam ko kung sino ang nasa likod mo. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa tainga ni Laya. Hindi lamang isang banta, kundi isang pahiwatig na may malaking kapangyarihan na nagpoprotekta kay Rico. Sariwang dugo ang dumaloy sa gilid ng kanyang labi, ngunit ang kanyang tingin ay hindi kailanman nawala. Ilang pulis ang nakatayo sa pinto ng bodega, pinapanood ang lahat na may naninigas na mukha. Nagtinginan sila, ngunit walang sinuman ang kumilos upang pigilan ito. Ang kanilang katahimikan ay hindi dahil sa hindi nila alam ang tama at mali, kundi dahil sa takot sa mas malaking kahihinatnan kaysa sa pagliligtas lamang sa isang babae. Ang anino ng kapangyarihan na sumasakop kay Rico ay masyadong madilim, masyadong nakakatakot. Napagtanto ni Laya na hindi siya maaaring umasa sa sinuman. Ang laban na ito ay kailangan niyang tapusin gamit ang sarili niyang mga kamay. Kahit na ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat. Sa natitirang lakas, inayos ni Laya ang kanyang paghinga, pinipigilan ang sakit na gumagapos sa kanyang mga buto. Nang sandaling maging pabaya si Rico, sinamantala niya ang pagkakataon. Itinaas niya ang kanyang paa at malakas na sinipa ang mukha ni Rico na nagpatumba sa lalaki. Biglang nagbago ang aura ni Laya. Hindi na siya ang marungis at walang kalaban-laban na mga ngalakal, kundi isang tunay na sundalo na bumangon mula sa alikabok. Sunod-sunod na atake ang kanyang pinakawalan, suntok, sipa, siko. Lahat ay inilabas ng walang tigil, tumatama sa malaking katawan ni Rico hanggang sa hindi na makaganti ang lalaki. Sa huli, bumagsak si Rico. Ang kanyang katawan ay nayanig, humihingal. Nakatayo si Laya na may mukha puno ng alikabok at dugo. Ang kanyang balikat ay tumataas at bumababa, pinipigilan ang pagod. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ngunit ang kanyang tingin ay hindi lumayo sa katawan ng lalaki. Sa kanyang matalim na tingin ay may isang malinaw na mensahe, ang maruming kapangyarihan ay hindi habang buhay na makakapang-api. Kahit mag-isa, kahit puno ng sugat, ipinakita ni Laya na ang tapang ng isang babae ay maaaring wasakin ang kayabangan ng isang alagad ng batas na pakiramdam ay hindi tinatabla ng batas. Ang bodega na iyon ay naging isang tahimik na saksi sa pagbangon ng isang sundalo na hindi handang yumuko sa kawalang katarungan. Si Rico ay nakahandusay sa maalikabok na sahig ng bodega. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat mula sa sunod-sunod na atake ni Laya. Humihingal siya. Dugo ang dumadaloy mula sa gilid ng kanyang labi. Ngunit may natitira pang kayabangan sa kanyang ngiti. Sa isang paos na boses, binitiwan niya ang mga salitang tumusok ng matalim sa tainga ni Laya. Akala mo ako lang ang marumi? Lahat ito ay bahagi ng isang malaking network, mas malalim kaysa sa inaakala mo. Kahit si De Leon, matagal nang kasama dyan. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng paputol-putol, ngunit malinaw na nag-iwan ng isang malamig na bakas sa hangin.
Natahimik si Laya, ang kanyang dibdib ay kumakabog ng mabilis, ang kanyang mga balahibo ay tumayo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ang kanyang kamalayan ay kagagaling lang sa isang masakit na katotohanan. Tinitigan ni Laya si Rico na humihingal pa rin, sinusubukang tiyakin na ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang paraan upang mag-aksaya ng oras. Ngunit ang tingin ni Rico na puno ng kasiyahan ay tila nagpapatunay na binuksan niya ang isang maliit na tabing ng isang mas malaking lihim. Ang salitang e-network key ay umalinggangao sa kanyang isipan, lumilikha ng isang madilim na larawan ng isang organisadong kapangyarihan na higit pa sa isang ordinaryong pulis sa kalsada. Kung si De Leon, isang opisyal na mukhang matatag sa publiko, ay talagang sangkot, nangangahulugan ito na ang buong sistema ay marumi na mula sa ugat hanggang sa dulo. Mabilis na umikot ang isip ni Laya. Ang alaala ng malabong tingin ni De Leon nang mangako siyang parurusahan ang kanyang tauhan ay ngayon ay may katuturan na. Ang pangako na iyon ay hindi isang tanda ng pagmamalasakit, kundi isang laro sa politika upang mapakalma ang problema. Si Rico ay isang pawn lamang na pinapayagang kumilos sa mga lansangan. Samantalang sa likod niya, may isang mastermind na nagkokontrol ng isang mas malaking laro. Ang kamalayang iyon ay nagpasikip sa dibdib ni Laya, ngunit kasabay nito ay nagpaalab muli ng apoy sa kanyang puso. Alam niyang ang kanyang laban ay hindi na lamang laban sa isang maruming pulis, kundi laban sa isang madilim na bilog na kinabibilangan ng mataas na kapangyarihan. Ikinuyom ni Laya ang kanyang mga kamay, pinipigilan ang emosyon na sumasabog sa kanyang dibdib. Tiningnan niya si Rico na halos walang malay. Ang kanyang katawan ay mahina, ngunit nagawa pa ring maghasik ng banta sa pamamagitan ng mga salita. Sa katahimikan, nanumpa si Laya, kung totoong may malaking network na nagtatago sa likod ng uniforme, ibubunyag niya ito kahit na ang kapalit ay ang kanyang buhay. Ang sinabi ni Rico ay isang maliit na piraso lamang ng isang malalim na konspirasyon. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Laya na ang kanyang pakikibaka ay pumasok na sa pinakamapanganib na yugto. Nang gabing iyon, sa isang maliit na silid na tanging ilaw ng lampara sa mesa ang nagbibigay liwanag, si Laya ay nakaupo na may tensyon sa mukha. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang ilang mga dokumento na palihim niyang nakuha mula sa isang kakilala sa intelligence community. Ang mga papel ay puno ng mga numero, talaan ng mga transaksyon, at listahan ng mga pangalan na maayos na nakaayos. Bawat pahinang binubuksan niya ay nagpapabigat sa kanyang paghinga. Hindi na lamang niya nakikita ang isang maruming gawain sa kalsada, kundi isang pattern na organisado, maayos at sistematiko. Lahat ng daloy ng pera, lahat ng transaksyon ay konektado sa isang mas malaking buhol. Huminto ang kanyang mga mata sa isang pahina na nagtatala ng mga ebidensya ng transfer. Ang mga halaga ay hindi maliit. Bilyon-bilyong piso ang naglipat kamay na may mga electronic signature sa ngalan ng mga peking proyekto. Mula roon, paulit-ulit na lumitaw ang pangalan ni Rico Vargas, hindi bilang pangunahing aktor, kundi bilang isang tauhan na tumatanggap at namamahagi. Ngunit ang nagpakilabot kay Laya ay ang isa pang pangalan na mas malinaw na lumitaw, Police Major Antonio De Leon. Ang taong kaninang tanghali ay nakatayo sa harap niya na may matatag na kilos at malakas na pangako ay kasama pala sa listahan ng mga tumatanggap. Lahat ng pagdududa ni Laya ay nasagot na. Ang pangako ni De Leon ay isang pananggal lamang upang protektahan ang kanyang sarili. Nagpatuloy si Laya sa pagbabasa at sa susunod na bahagi, muli na namang huminto ang kanyang mga mata. May isang pangalan na mas mabigat, mas mapanganib. Isang aktibong general na may mataas na ranggo na kasalukuyang nasa isang mahalagang posisyon sa istruktura ng militar ng bansa. Ang pangalan na iyon ay maingat na isinulat. Gayunpaman, ang ebidensya ng transfer at mga talaan ng mga lihim na pagpupulong na nakasingit sa mga dokumento ay nagpatibay sa kanyang pagkakasangkot. Ito ang tunay na mastermind, ang nagkokontrol ng madilim na network mula sa likod ng mga eksena na nag-aayos ng laro mula sa antas ng kalsada hanggang sa mga silid pulungan ng matataas na opisyal. Ang katotohanan ito ay nagpasikip sa dibdib ni Laya, na para bang ang malamig na hangin ng gabi ay naging isang mabigat na pasanin sa kanyang mga baga. Habang ikinukuyom ang kanyang mga kamay, tinitigan ni Laya ang bunton ng mga dokumento na may mga matang nag-aalab. Ngayon ay naiintindihan na niya kung gaano kakomplikado ang problemang kanyang kinakaharap. Hindi lamang mga alagad ng batas sa kalsada, hindi lamang isang presinto ng pulisya, kundi isang network ng kapangyarihan na nakakapit sa uniforme,
kasama sa sistema ng bansa. Sa kanyang harapan, ang hustisya ay tila isang manipis na anino na halos imposibleng abutin. Ngunit para kay Laya, walang daan pabalik. Ang mga dokumentong ito ang susi upang ibunyag ang kabulukan na matagal nang itinago. At nang gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, nanumpa siya. Sasalakayin niya ng direkta ang puso ng konspirasyon, kahit na ang kapalit ay ang kanyang sariling buhay. Tinitigan ni Laya ang mga dokumento na parang tumitingin sa isang mapa ng mga mina. Bawat linya ng numero at pangalan ay nagpapakita ng isang landas na mas mahaba kaysa sa inaakala niya. Ang iligal na checkpoint sa interseksyon ay isang maliit na entablado lamang. Sa likod ng mga eksena, ang pera ay dumadaloy sa pamamagitan ng mga shell company. Ang mga ipinagbabawal na kalakal ay ipinagpapalit gamit ang mga peking dokumento, at ang network ng droga ay tumatakbo sa ilalim ng proteksyon ng uniporme. Ang mga pattern na iyon ay magkakaugnay. Isang transfer ay patungo sa isa pang account. Isang pirma ay nagbubukas ng access sa mga bodega na matagal nang hindi nagagalaw ng batas. Ang nag-aalab na galit ay ngayon ay maihalong malamig na takot. Kung totoo ngang ang mga may kasalanan ay protektado hanggang sa pinakamataas na antas, kung gayon ang paglalathala ng ebidensya, ay hindi lamang magpapahiya sa kanila. Ito ay nangangahulugan ng isang digmaan laban sa isang institusyon na may kapangyarihang magpatahimik, maglaho, at balutin ang kaso sa mga opisyal na kasinungalingan. Kinakalkula ni Laya ang panganib tulad ng isang sundalong nagkakalkula ng mapa ng misyon. Bawat hakbang ay dapat tumpak. Bawat saksi ay dapat protektahan dahil isang maliit na pagkakamali ay maaaring huminto sa buong proseso ng pagbubunyag. Sa isang banda, ang kanyang instinct ay sumisigaw, ibunyag mo na ang lahat ngayon din. Ibigay ang ebidensya sa media, sa mga independenteng ahensya. Hayaan ang publiko na magalit at humingi ng aksyon. Sa kabilang banda, ang kanyang isip militar ay nagbababala sa mga nakatagong panganib. Ang network na ito ay hindi mag-aatubiling gumamit ng karahasan. Mayroon silang mga kakampi sa loob ng burokrasya, sa mga mesa ng administrasyon, sa mga silid-pulungan. Ang pag-atake ng hayagan ng walang diskarte ay nangangahulugan ng paglalagay ng sariling buhay at ng mga taong mahal niya sa bingit ng kamatayan. Sa huli, sa sangang daang iyon, pinili ni Laya ang pinakamapanganib ngunit sinusukat na daan. Mag-ipon siya ng mas maraming ebidensya, pagdudugtungin ang mga naputol na sinulid, bubuo ng mga alyansang mapagkakatiwalaan, at isa-isang tatamaan ang mga buhol ng network. Hindi sa padalos-dalos na paraan, kundi may plano na kayang hubaran ang lahat ng anino sa likod ng Estado. Ang kanyang determinasyon ay buo na. Mula sa likod ng mga uniporme ng karangalan na kanilang suot, ang katotohanan ay hihilahin sa ibabaw. Kahit papaano, susubukan niya, kahit na alam niyang ang presyong kailangang bayaran ay maaaring mas mataas kaysa sa inaakala niya. Mula ng gabing iyon, nagsimulang dumating ang presyon mula sa lahat ng direksyon. Mga tawag sa telepono na walang pangalan ay patuloy na pumapasok. Isang malalim na boses sa kabilang linya ang nagbabanta sa kaligtasan ng kanyang pamilya kung maglalakas loob siyang magsalita. Ang banta na iyon ay hindi lamang pananakot. Dahil kasabay nito, napansin ni Laya ang anino ng isang estranghero na palaging sumusunod sa kanya sa kalsada. Sa tuwing lilingon siya, may isang motorsiklo na sumusunod mula sa malayo. May isang kotse na masyadong matagal humihinto sa kanto ng ospital. Ang sitwasyong iyon ay nagpapaalala sa kanya ng mga taktika ng intelligence. Isang malinaw na tanda na mahigpit siyang binabantayan. Lalong naging malinaw ang mga kababalaghan nang dumating sa kanya ang isang nakakagulat na balita. Si Rico Vargas, kahit nasugatan at dinala sa kustodya, ay biglang nawala ng walang bakas. Ang opisyal na talaan ay nagsasabing inilipat siya. Ngunit walang sinumang opisyal ang makapagpakita ng dokumento ng paglipat. Ang pagkawala ni Rico ay hindi isang pagkakataon, kundi isang senyales na may isang malakas na kamay na kumikilos sa likod ng mga eksena. Tinatanggal ang isang maliit na pound mula sa laro upang hindi na ito magbunyag ng mas malalim na sikreto ng network. Lahat ng ito ay nagpatunay kay Laya na ang kanyang kalaban ay hindi na isang tao, kundi isang sistema na gumagapang sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, sa gitna ng tumitinding presyon, tumanggi si Laya na matakot. Ang kanyang katawan ay puno pa rin ng mga sugat. Ang kanyang mukha ay may mga pasa pa, ngunit ang kanyang tingin ay lalong tumatalim.
Ang sunod-sunod na banta ay lalo lamang nagpatunay sa kanya na tama ang kanyang mga hakbang. Bawat pananakot, bawat anino ng estranghero na sumusunod ay nagiging ebidensya kung gaano sila karupok sa likod ng kanilang mga uniforme at ranggo. Kung hindi dahil sa takot, hindi sila mag-aaksaya ng lakas upang patahimikin ang isang babaeng itinuturing nilang nag-iisa. Sa isang mabigat ngunit puno ng paninindigang paghinga, tinitigan ni Laya ang kanyang sarili sa maliit na salamin ng silid sa ospital. Ang mukha na puno ng sugat ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang simbolo ng tapang na nasubok na. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at sa kanyang puso ay nanumpa. Gaano man kalaki ang sistema na sumusubok na patahimikin siya, magpapatuloy siya. Bubuksan niya isa-isa ang mga patong ng kabulukan. Hanggang sa lahat ng nagtatago sa likod ng mga uniforme ng karangalan ay mapilitang tumayo sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Nang tanghaling iyon, sa isang matatag na lakad kahit na ang kanyang katawan ay puno pa ng mga sugat, dinala ni Laya ang isang bag na naglalaman ng mga lihim na dokumento patungo sa isang independiyenteng ahensya. Lahat ng talaan ng transaksyon, listahan ng mga pangalan, at ebidensya ng pagkakasangkot ng matataas na opisyal ay maayos na niyang inihanda. Bawat hakbang ay mabigat, hindi dahil sa pisikal na sugat, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na kanyang pasan. Alam niyang sa sandaling lumabas ang ebidensyang ito, wala nang daan pabalik. Maaaring buksan niya ang pinto ng hustisya, o ang pinto ng kamatayan para sa kanyang sarili. Ngunit nang malapit na siyang makarating sa kanyang patutunguhan, biglang tumahimik ang kalsada. Mula sa isang makitid na eskinita, isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang lumitaw, mabilis at sanay na kumilos. Hindi sila sumigaw, hindi nagbigay ng babala, basta na lamang sumalakay ng brutal. Lumaban si Laya ng buong lakas, sumasalag ng mga suntok at malakas na sumisipa. Ngunit napakarami nila. Ang bag na naglalaman ng mga dokumento ay naging agawan. Sa isang matinding labanan, sa wakas ay nakuha ng isang lalaki ang bag, hinila ito mula sa pagkakahawak ni Laya at umatras ng ilang hakbang. Humihingal si Laya, nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit. Handa na siyang bawiin ang bag. Ngunit biglang tinanggal ng isa sa kanila ang itim na maskara na tumatakip sa kanyang mukha. Nang makita kung sino ang taong iyon, ang katawan ni Laya ay natigilan na parabang tinusok ng libu-libong patalim. Ang mukhang iyon ay mukha ng kanyang sariling kapatid, isang mataas na opisyal ng DCI na matagal na niyang pinagkakatiwalaan bilang isang huwaran. Nakatayo ang kanyang kapatid ng tuwid, suot ang kanyang uniforme sa ilalim ng anino. Ang kanyang mga mata ay malamig, ang kanyang mga labi ay may manipis na ngiti na puno ng pang-aalipusta. Kinakalaban mo ang isang bagay na kahit ang sarili mong dugo ay bahagi na, ang sabi niya ng mahina, ngunit sapat na malakas upang wasakin ang kalooban ni Laya. Ang mga salitang iyon ay sumira sa natitirang paninindigan na kanyang pinanghahawakan. Ang mundong pinaniniwalaan niya ay gumuho sa isang iglap. Nag-iwan ng isang kawalan at isang sakit ng pagtataksil na hindi kayang tiisin. Sa ilalim ng nakakasilaw na sikat ng araw, ang mukha ni Laya ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay walang laman, nakatitig sa taong kagagaling lang sa pag-agaw ng lahat. Ang kwento ay nakabitin sa hangin, nag-iiwan ng isang mapait na tanong na nag-aalab, sino nga ba ang tunay na kalaban,